Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, we welcome you, Holy Spirit, tonight. Yes. Lead us way to the Holy of Holies, Father. Prepare our hearts to receive you, Lord Jesus Christ. Receive, O Lord, yung mga pagsamba namin sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang manguna dito. Banal na Espiritu, kayo po ang manguna. Kayo ang magpupuno sa aming mga puso, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw lamang ang may taas sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. And Lord, we pray that this service, Panginoon, is victory upon victory in our lives because we have Jesus. We have Holy Spirit in our lives. Thank you, Father. Thank you, Father. Tonight, O Lord, we pray for this service, O Lord, na ikaw ang mag-impart sa bawat isa ng word mo tonight. Yes. Brother Flores, his word, O Lord, will be imparted to each one of us. So, Sister Ed's, Lord, she will give us the word, O Lord. Use her mouth, Father. Use the powerful word to each one of us na ang mag-ignite ang aming spirit, Lord, ay lalong aalab sa mga laban sa inyo, Panginoon. We pray for this country, Israel, O Lord, that peace upon this country and all the enemies will tremble, O Lord, because they have you, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the powerful God, O Lord. You are the shield of these people, Father. We believe in you, Lord, that you will shine upon them. The enemy will run away, Father, and sila ay susuko, Panginoon, lahat ng mga devil scheme nila ay ma-expose, Father, to the light, Father, because you are the light of this world, Father. Lord, we pray for the Philippines, so Lord, that there are so many natural causes, typhoons, and anything, Lord. We pray, O Lord, that the protection, the power of protection, the blood of Christ, you will keep our fellow Filipinos, O Lord, safe. Yes, Jesus. We believe, O Lord, that Philippines is for Christ, Father. Jesus Christ, ikaw ang maghari sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. The corruption that will be exposed, Father, and the righteousness in the Philippines, the righteous people in the government will rise up, Father. Ikaw mag-appoint, O Lord, Jesus, in your perfect time and your perfect will, O Lord. We pray for each family back home, sa bawat pamilya namin sa Pilipinas, Lord. We pray for the peace, for the healing and the protection, O Lord. Kayo pang manguna sa aming pamilya sa Pilipinas. We are here, Lord. We are the representative of our family, O Lord. Kami po ay malapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon, ng aming pamilya. Kayo po ang mag-bless, kayo po ang magbigay ng pinapanalangin namin, Panginoon. Ano man yan, finances, health, protection, O Lord. We commit into your hands, Father. We commit into your hands, Father. And Father, we pray for the missionaries around the world. Sa lahat, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, ng strength, ng courage,
to share your gospel, Yes, Lord. We will share your gospel wherever we are, Lord. Thank you for your word, Panginoon, na it's the light and the salt and the food for our souls, Father. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Father, we pray for all the members of the KKM at sa mga sekta, Panginoon, ng mga born-again Christians. We pray, O Lord, that the services at the hungerness of the people, kayo po, Panginoon, ang magpakauhaw sa bawat isa na lumapit sila sa inyo, Panginoon. Our trust, their trust will be unto you. Yes, Their hope, Panginoon, their faith will be upon you. The author and the finisher of our faith, Jesus Christ, the God of peace, the God of shalom, Father. The Lord of peace, the Lord is our helper. The Lord is our victory, Panginoon. The Lord is our righteousness. Lord, we pray for the service from the Tel Aviv, for Jerusalem, and for around the world, O Lord. Amen. The KKM, O Lord. Kayo po ang magbigay ng mga faithful servant, Panginoon. Quality, servanthood, Panginoon. That love and peace, at kayo po pong magbibigay, Panginoon, ng humility sa mga isa, O Lord, na kami ay lalapit sa inyo, Panginoon, may pagkumbaba, O Lord. Salamat, O Lord, na aming mga panalangin, aming mga petition, O Lord, ay nasa inyong harapan na, O Lord. In due time and perfect time, you will answer them. You will wait it patiently, Father. Lord, victory upon victory for tonight's service. In the name of Jesus. Amen. Mag-testimony? Bro. I will just give an announcement. So we will have our first family gathering on this coming October. So Jerusalem, you will just prepare for your presentations. And even Saturday, we will have our joint fellowship gathering natin sa October 4. That was Friday. And we hope marami tayo doon. And yung third, yung intercession natin ng Saturday, if you could join us sa Mount of Olives next week, Saturday, Sister, it's Saturday 21 September 21 dito sa Mount of Olives. Early morning, manggagaling kami doon ng 6 diretso doon sa if you have time, just join in the So, yun yung mga announcement natin. And sa Tel Aviv, even though medyo yung mga projector kanina, but we hope and pray na everything it will be fine. Kasi yung service nila doon, kami baka biglang mag-shutdown yung nila doon. But we thank God that the Lord will minister to all of us. Amen. Birthday ni Sister Annalyn ngayon. Kaya birthday doon, Sister Annalyn. So, yun yung mga sunod-sunod yung mga nagbo-birthdays, and we thank the Lord that He is good to every members of in this ministry. So, yun yung mga announcement natin. And to God be the glory. Amen. Hallelujah. Testimony. Amen. Praise the Lord. So, gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon kasi first time ko dito. And ako pa magbibigay ng Word of God. So, kinakabahan po ako. Okay, kinakabahan po ako, pero yun nga, matakot daw po tayo kung hindi po tayo kinakabahan. Mamaya wala yung Holy Spirit na dapat sa atin. Amen. So praise the Lord at safety yung pagdating po natin. Amen. Baka lumayas yung Holy Spirit. Amen. So tayo po ay tumayo at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. The Lord. Amen. Hallelujah. Tayo natin ito kanalin sama-sama. Amen. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay,
itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapap ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Magalang, magdawang, magtuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalako. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Mahatid ang puso, nagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, ang bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba. Para lang sa Kanya. Magalang, magalang, Masaya, may tuwa sa piling ng Diyos. sapagkat hirap kang puso ay naglalaho. May awit, Ang sayaw at papuri para sa Diyos. Kahatid ng puso, nagpalan ng lubos. handog Niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, ang bawat pusong nagpapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba. Para kanino? para lang sa Kanya. Sumigaw sa galang, yes, sa lahat ng igalang. Purihin ang Diyos ang may kagalakan. Sumigaw sa galang, yes, sa lahat ng igalang.
Nag-iisang Panginoon, kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, dakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon ang magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon ang magpakailanman. Pupurihin ka, Diyos, pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Yes. Are we blessed? Amen. Ang hina. Are we blessed? Amen. Amen. So praise the Lord. We are all blessed and I can see that we are all healthy and alive. We thank the Lord for this moment again that we have gathered us. Amen. To learn more of His Word and to have fellowship with one another. And we always praise and thank Him for all the blessings that He has given us. So I want to exhort to you this verse found in 2 Corinthians chapter 9 verse 7. It says here, each of you should give what have you decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. So God loves a cheerful giver. Amen. So when we give to the Lord, He is pleased in our giving. Amen. So it says here now we should give generously without grudges. So as we give, we believe that God will provide everything and we don't lack in anything. Amen. So every day we have to declare that we don't lack in anything because God fulfilled
everything that we need in our life. Amen? So, if we are struggling financially, we should always remember that God provides. And He will never abandon us. Amen. And that is a promise of the Lord. Amen? So, before we give, so let's pray. Amen. Hallelujah. Almighty God in heaven, we thank you so much again for this opportunity that you have given us to give our offering to you. And as we give our offering, Lord, we pray and declare that this offering will be used for the expansion of your kingdom. Amen. Father, continue to bless each and every one of us, even to our family. Continue to bless whatever source of income of our family members in the Philippines. Father, we continue to honor you and to bless you through our offering. This we pray in Jesus' name. Amen. So let's give. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, mawalik, siksik, hindi na lumaapaw. Ibabalik, mawalik, hindi na lumaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Intro. Praise the Lord. So Amen. it's good to have our new minister from the Lord. So this is her first training in Jerusalem. Let's welcome Sister Ed, that she will be the one to give us the word of God that the Lord prepared for us to receive. So let's welcome our sister from Tel Aviv. Amen. Amen. Praise the Lord. Talagang nakakakaba. Hallelujah. Praise the Lord. So, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay nandito para i-share ang salita ng Panginoon. It is my opportunity. It's my first time. But praise the Lord na ito ang kalooban niya para sa atin. Sabi ko nga, inisip ko, kahit hindi ako in-invite ni Brother Lord, okay, but Lord, invite me! Thank you. So, joke lang po yun, brother. Alam ko naman na we are always here. We are always with you. Pinag-pray ka ni Brother Rocky for a long time. Here in Jerusalem. Praise the Lord. At Gusto mo pa, every week dito pa. kung pagkalooban ng Diyos, pwede naman. Amen. Amen. So, ayan tayo. So, praise the Lord na yung nga po, naisip, doon pa sa Tilabi, kinakabahan ko, sabi ko kay Brother Lawrence. Kinakabahan po ako. So, hindi ko alam kung nagugutom ako, kung ano yung nasa puso. But praise the Lord, siya po ang gagabay po sa akin. At ang inihanda ko na topic natin ay pakikipagrelasyon sa Panginoon. So, although na wala pang relasyon, but through Christ, we are connected na dahil sa kanyang salita ay nagkakaroon po tayo ng relasyon at we are nagko-connect po tayo. Amen. So, tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Yes. Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, once again, maraming salamat sa protection na ipinagkaloob mo po sa amin. At kami po ay nakarating dito safely, even sa mga kapatid po namin dito. Thank you that we are here safely in the mighty name of Jesus. And I pray that ihanda mo po ang puso ng bawat isa na makareceive ng inyong salita. And I pray na itanim po nila ito sa kanilang puso at ito po ay gagamitin po nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay dahil ito po ang kagustuhan mo na mangyari sa aming buhay. So Lord, I declare everything we do, it is victory in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Amen. So ayan, so paano po ba tayo nakikipagrelasyon sa Panginoon? Amen. So sagutin niyo po yan sa iyong sarili.
At unang-una, sino po ba ang best example na kung kanino tayo makipagrelasyon? Sino ba, Brother Rick? Sister Ed. Ay, pwede! Praise the Lord. So, as a Christian, dapat ang ano ba yan? Distract ako. Hallelujah! Praise the Lord. So, ano ba yan? So, ang dapat natin pakipagrelasyonan, ang best example po natin ay si Jesus Christ. Amen? So, sino po ba si Jesus Christ sa ating buhay? Ano po ba ang nasa Kanya? Di po ba, kung sasagutin po natin yan, madaming sagot. He is a healer, He is a giver, He is our Lord, He is our Savior. Na kaya, it is na nararapat na siya talaga ang tunay nating pakipagrelasyonan. Amen? Na siya yung best example natin na dapat natin sundin. At makikita po natin ito sa John 5 verse 19. Ito po yung connection po nila kay Father. Sabi niya dito sa Tagalog. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakita sa kanya ng ama upang kayo'y humanga. Amen? So, tunay nga po na si Jesus Christ is the best example na nakikipagrelasyon sa Panginoon na kung ano yung ginagawa ni Father, yun po din ang ginagawa ng anak. Amen? Siya po yung pinaka-intimate sa Panginoon. Di po ba? So, wala siyang ginagawa na hindi ginagawa ng Ama. Siya po ay perfectly aligned to the Father na wala siyang ginagawa na labas sa kalooban ng Ama. Amen? So, hindi siya gumagawa na siya lang, kundi kung ano ang nakita niya na ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa niya. Amen? So, kung tayo din ay nakikipagrelasyon kay Jesus Christ kasi nga siya yung represent kay Abba Father. Tama ba yung term ko? Kung ano yung nakita niya kay Abba Father, yun po yung pinakita niya dito sa mundong ito. Di po ba? Kaya kung tayo, as nagbabasa po tayo ng Bible as a Christian, kung ano yung alam po natin na ginagawa ni Jesus Christ, yun din po ang dapat nating gawin. Amen? Nagiging intact po tayo sa kay Jesus Christ kung inaaral po natin yung ginagawa ni Jesus Christ. Amen? So, kapag tayong nagiging deep yung relasyon po natin sa Panginoon is nararamdaman po natin yung healing at yung peace, yung kapayapaan. Di ba sabi ng kanta po natin kanina na kapayapaan ang handog. Ano ba yun? Ang handog ng Panginoon. So, we become an image of God if we are with Him. Amen? Kung ano ang nasa isip ni Jesus Christ, yun din ang iniisip po natin. Amen? Amen. Amen? Ano yung attitude na ipinakita ni Jesus Christ, yun din po ang nare-reflect sa ating buhay. Di po ba? So, ang saya-saya pag yung nire-reflect po natin ay si Jesus Christ, na nararamdaman po talaga natin yung kapayapaan at yung pagmamahal na ipinakita niya sa mundong ito. Di po ba? So, praise the Lord. So, amen. So, ayan. So, number 2 naman ay, number 1 na kanina is, or best example is, si Jesus Christ. Amen. At yung number 2 naman sa pakikipagrelasyon po natin is giving time to God. Yung binibigyan po natin siya ng oras. At praise the Lord. Ano ba yun? Yung puso ninyo, yung dalawa, a long time. Pero at
andito pa rin kayo na nakatayo na laging nagbibigay ng oras sa Panginoon. At dahil sa iyong buhay, nadadagdagan. Amen! Amen. So, ganun po ang ka-powerful ang salita ng Panginoon. Hindi niya papayagan na tayo lang, kundi dadagdagan niya tayo. Kailangan natin na manatili. O, di ba? Yung kanta natin, manatili tayo kasi hindi po natin alam kung kailan ang harvest na matatanggap po natin. Amen? So, we just be patient to give time to the Lord, to give quiet time unto Him. Amen? Na i-pursue ang kaniyang mga salita. At tayo po ay mabigyan at tayo po ay manatiling mapagpakumbaba kasi isa din po yan yung nakikita ng Panginoon sa ating puso. Amen? Kasi kung tayo po ay mayabang na nagsisimba, hindi magbubunga ang ating pananampalataya. Okay? So, amen. So, tingnan po natin ang Mark 1 verse 35. So, si Jesus, ang isang ginawa niya ay yung nakikipagrelasyon siya, yung, diba, saan ba yun? Yung nagbibigay siya ng oras para manalangin sa Panginoon. Sabi niya dito, madaling araw, pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Diba? So, binibigyan ni Jesus Christ na oras. Bakit ang mali-mali ng Tagalog ko? Binibigyan ni Jesus Christ ang Panginoon na manalangin. Nag-i-spend po talaga siya ng oras para makipagrelasyon, makipag-intimate sa Panginoon. Kasi ito po, God, ito ang kailangan po natin. Dito tayo na napapalakas, napapa-empower, nafe-feel po tayo ng kaniyang salita. Amen? So, napakahalaga ang pakikipag-intimate kay Panginoon at mabigyan po siya ng quiet time. Yung walang distraction talaga. Diba? So, bilang tayo din, ano ba yung quiet time ninyo? Ano ba yung oras ng quiet time? Ako, isa din po akong guilty dito kasi kahit sabi ko daw, nagpipray ako, pero nakahiga. Nakahiga, hindi ko na alam kung nag-amen ako or hindi. Pero napaka-challenging ito na bigyan ang Panginoon ng quiet time. Kailangan gisingin muna ang katawang lupa bago tayo manalangin sa Panginoon para maramdaman po natin yung presensya ng Panginoon talaga sa ating buhay. Yung ninanamnam po natin yung presensya ng Panginoon bago tayo magsimula sa lahat ng ating ginagawa. Di po ba? Ito yung ginawa ni Jesus Christ. Dito yung nangyari sa Mark chapter 1. Marami po siyang ginawa. Siya po ay nag-heal ng mga tao, nagpalaya siya ng mga demonyo, at nagbigay siya ng mga salita, nag-preach siya. So, tinuturo ni Jesus Christ, pinapakita niya sa attitude niya dito na we need also na lagi po tayong nakipag-quiet time sa Panginoon. Kasi kailangan po nating magpalakas dahil hindi po natin alam ang mangyayari sa atin. We need to be strong as a believer. Amen? Para hindi po tayo matalo ng kaaway. Amen? Mapuspos tayo ng banal na espiritu. Amen? So, hallelujah. So, Jesus Christ. So, baka mamaya sabihin po nila na, bakit sinasabi niyo na Jesus is Lord? Bakit siya nalalangin sa Ama? Pero tandaan po natin na Jesus is Lord, but He become human to show the glory of God. Amen? So, napakasimple lang po na dapat natin unawain, but glory to God dahil pinapaunawa niya yung salita niya sa atin. Amen? So, magpalakas tayo sa pamamagitan ng pakikipag one-on-one natin sa Panginoon dahil hindi basta-basta ang pinasok po natin na
pinasok natin ang pananampalataya na may gera na hindi po natin alam. Amen? Kaya napakahalaga talaga yung pakikipag-intimate sa Panginoon. So, spend time to the Lord. Sundin natin yung ginagawa ni Jesus Christ. Kasi isa din na ipinakita niya dito is, He is a perfect example na sumusunod sa will of God. Amen? Kaya napakahalaga talaga na aralin kung ano yung ipinakita ni Jesus Christ sa ating buhay. Diba? So, praise the Lord. So, number 3, set a regular quiet time. So, napaka-short lang po ito. Praise the Lord. Amen. So, set a time, quiet time to God. Set a dating place to God. O, makipag-date tayo sa Panginoon. Sa mga single, edit mo natin. Kasi si Lord, hallelujah. Pinagsasabihan ko lang sa sarili ko. So, ayan. Andun yung mga single. Di ba? Ay, Tama pala, edit natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Meeting place lang, walang huwag mo akong itagdag. Hallelujah, praise. Taken na, by date na. Hallelujah. Dated na. Wala lang papel. Wala pang basbas sa Panginoon. Amen. So, ayan. Unahin ko muna daw natin. Sa mga single, unahin muna daw ang pakikipag-relasyon sa Panginoon. Amen. At sa mga may asawa, mayroon ba? I-edit pa rin nila si Lord kasi double date. Mawawala din yung init ng pagmamahal nila. Kasi hindi si Lord ang inuuna. Di po ba? So, wala yung init ng pag-ibig. Hindi lang pag-ibig niyo, mawawala din yan kasi hindi ang Diyos ang number 1 na inuuna niyo. So, maraming naka-testify na yan. Amen? Amen. Parang alam. Amen? So, matuto po tayo sa mga sa mga experience ng mga may experience. Amen. Amen. So, ayan. So, gumising po tayo sa ating mga room. Huwag po tayong nananalangin na nakahiga. Ayan. Sinasabihin ko din yung sarili ko. Ipagpag natin ang mga sarili po natin bago tayo manalangin sa Panginoon. Galaw-galaw po natin ang ating mga sarili para maramdaman po talaga natin kung ano ang revelation ng Panginoon sa atin. Amen? So, do it daily. Sa simula, mahirap talaga. Pero, di ba, pag nag-i-exercise din po tayo, kung gusto natin magpapayat, mahirap din. Hindi po yun nakukuha ng madali, but do it daily with passion and compassion. Amen. So, ayan, praise the Lord na hanggang makuha po natin yung normal na pakikipag-quiet time lamang dito sa mundo. Ito po ay panghabang buhay hanggang sa pagdating ng Jesus Christ to judge us. At tinuturuan niya po tayo na magiging fruitful. Hindi po po tayong mag-give up. May mga distraction na dumarating sa ating buhay, pero isip pa rin natin ang Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kalakasan. Yes. Amen. So nakaka-bless talaga yung buhay ni Brother Roque at Sister Lorna na napakahaba year, but Lord is still with them. But let us pray na mapupuno pa ang Jerusalem. Amen. This is His will. Amen. So, ayan, set a time to fellowship with Him, set a time to worship Him, set a time to pray with Him. So, amen. So, kung wala pa, mayroon lahat po ba tayo may time na sa Panginoon? Amen. Amen. So, ayan. So, continue to develop the habit na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Amen. So, ayan. So, yun lamang po. At alam ko po na may natutunan po kayo and marami pa kayong matutunan. Amen. Amen. So, maraming benefit ang makukuha po natin sa pakikipag-intimate sa Panginoon. Amen. Isa na po dito ang we become Jesus likeness at we become a vessel of His Word.
Di po ba? Vessel of everything. Blessing, love, peace, ano pa? Yung joy, inner joy, yes. Inner joy and yung forgiveness. Di po ba? So praise the Lord. Madali po tayong mag-perform ng miracles. Di po ba? Si Jesus Christ nag-perform ng maraming miracles. At we are easy to obey the will of God, and we have the right direction. And we become powerful. Amen? So, palampakan po natin ang Panginoon. Pag-aralan po natin ang pagkakas natin sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, shikarabaya, shandarabaya, shikirabaya, shandarabaya, shanda. Harabaya, shikirabaya, shandarabaya, shanda. Father in heaven, once again we thank you for this word that you have given unto us, oh Lord. I pray that whatever we learn into this word, we will receive it, oh Lord. Hindi lang po namin ito na ma-receive, but it will reflect in our life that you are naarapat, oh God, na ikaw ang aming unahin sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming plano, oh Lord, sa lahat, oh Lord, ng aming career, Lord, ikaw, oh God, ang aming unahin. You deserve priorities in our life in the mighty name of Jesus. Lord, continue to move in our life, especially the life of Brother Roque, the life of Sister Lorna, even for the friends of Brother Roque. We pray that you will move into their life na pagbubungain mo po sila according to your purpose in the mighty name of Jesus. I pray that continue na magpatuloy sila, O Lord, na laging ang kanilang puso ay nasa matawang lupa at ito ay nagbubunga ayon sa iyong pagpupunan ng mighty name of Jesus. We speak blessing upon blessing into their life, that they will have more confident boldness to proclaim your word into their family, into their friend, O Lord, and into their employer, O God. They will become more light in soul into their life in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. We pray that you are always with them, that your protection, your love abundance will be always with them, that they will more do about you, and they will know, they will have courage, they will have a desire heart to know you more in the mighty name of Jesus. The relationship unto you will become deep in the mighty name of Jesus, at walang anumang kaaway ang makakaagaw nito, kundi sila po ay lalago at lalago na ipangalandakan ang inyong pangalan in the mighty name of Jesus. We thank you, we proclaim that your peace is always with us in Jesus' name. Thank you sa aming pagtatapos na ito, Lord, sa aming paghihiwalay, O Lord. Lord, balutin mo po kami ng inyong pagmamahal at ng kapayapaan, at sa aming pansamantalang paghihiwalay. Lord, ikaw, O God, ang nagpapatuloy na nangungusap po sa amin at alam po namin ang aming ginagawa, na ikaw, O God, ang aming Diyos sa aming buhay kahit saan po kami narito. We pray for protection, and we pray that wherever we are safely in Jesus' name. Yes, Jesus, thank you. We declare love, peace, and inner joy in our life in Jesus' name. Thank you. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Opportunity, i-pray natin si Sister Ed. It is a very short message, but it's powerful. That's why we do not want also to depart from this place. You will pray for Sister Ed for the
more revelation of the word. So we pray for her in the name of Jesus. Oh yes, Father, Father, in the name of Jesus, we thank you for this time, Lord God, for the life of Sister Eds, Lord God, upon sharing your word to all of us. Thank you that we are empowered, Father God. We are blessed, Father God, and we just come to pray, Lord God, that you will release more anointing from her in the name of Jesus. Anointing from you, Lord God, that you will pour out to her heart, Father God, so that every word that she speaks to your word, oh Lord, to the people, Father God, people will feel your presence in your power, oh Lord God, in the mighty name of Jesus. Thank you for that anointing, oh Lord God, that she will overflow, Father God, so that everyone, Father God, as you will use her, Father God, mightily, powerfully in your kingdom, many souls will be ushered into your kingdom in Jesus' name. And may we ask, Lord God, that you will cover her with the most precious blood of your Son Jesus, that wherever she go, Father God, she is being protected by the blood of Christ Jesus. And the word of God that she preaches, oh Lord God, no one it's not you, it's from us, oh Lord God, those who will hear it, oh Lord God, that the word of God is being sealed, Father God, in the mighty name of Jesus. Thank you that you will surround her with your million angels, oh Lord God, as she continue to speak your word, Father God, even to the coming days, oh Lord God. Thank you. It is a powerful message, oh Lord God, that you will give that word into her heart, Father God. Thank you, and we just glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. We also pray for the food, O Lord God, that we are about to receive this food, Father God. We thank you that your blessing sanctify, Lord God, for the nourishment of our body, that it will serve as our physical strength. In the mighty name of Jesus, even those who will prepare this food, thank you that you will give more blessing upon them, Lord God, as we acknowledge that you are the source of everything. We pray this in Jesus' name. Amen. Happy birthday, Sister Lorna. Happy birthday, Sister Lorna.